na tinatawag. For example, mga mens, ang spinach ay pumapatak ng let's say 8,000 ORAC value. Alam niyo po ba na ang barley ay 25,000 po ang ORAC value? So, ibig sabihin, barley po ang may pinaka top producing po ng antioxidant. Okay? So, next naman po mga mens. Ayan, dito na tayo mga mens. May nagturo na po ba sa inyo nito? Alam niyo po ba na ang kailangan ng tao per day ay 3,000 to 5,000 ORAC value? Ang ORAC value or ORAC unit is yung antioxidant po na tinatawag. So studies shows that the average person get only about 1,200 ORAC units per day from 3 serving of fruits and vegetables. While ayan, sa barley po natin, ang 1 tablespoon po ay pumapatak po ng 1.14 grams, equivalent po to 1,275 ORAC. Dito po, ito po yung reason, ito na po yung explanation kung bakit 3 grams of barley po per sachet ang barley po natin. Okay, bakit? Kasi po ang 3 tablespoon or 3.42 grams ay pumapatak po ng 3,825 ORAC value. That's why each sachet is 3 grams. So it's easier to get the right amount every day. Kaya mga mentors, maganda po ito na way nyo na ma-explain sa client nyo pag matigas po yung ulo. Lalo na po may sakit tapos 1 sachet lang ang iinumin. Etong ano na 'to mga mens ay for prevention. Kaya po pala, ang turo sa atin ay at least 1 sachet or 2 sachet per day for prevention. Learning po ba mga mens? Buhay pa po ba kayo? Ayan. Thank you po sa mga naka-open ng camera. Natututo po ba kayo mga mens? Learning po ba? Sige nga po, comment nga po kayo para ganahan naman ako. Ayan. Okay? So ito po ito po yung explanation kapag bakit po 3 grams. Okay? Hindi wag na pong matigas ang ulo na ano, na, "Ay, 1 sachet lang ako." Kaya mga mens, wag kang matatakot. Wag ka pong matakot na magbigay ng dosage sa client mo, na, "Ay, ment baka kasi hindi na siya sa'kin bumili kapag ano, kapag sinabi kong 3 sachet per day." Yun na nga mens, hindi siya babalik sa'yo. Kasi mali yung tinuro mo. Ngayon mens, kapag hindi siya natulungan kaagad at mas lumala yung sakit niya dahil kulang ang suporta, mani-negative pa yun sa product natin kasi mali po yung turo mo. Tama? So next po tayo. Ayan, ito na mga mens. Ito po yung updated as of 2022 based on the Food and Agricultural Organization po. Ito po yung database nila mga mentors. According po sa study, ang Australia po ay top 2 producing po ng barley. Di ba mga mens, kilala nyo naman po yung mga competitors natin. Tama po ba? Kilala nyo po ba yung mga competitors natin, mga mens? Siyempre po yung ano, hindi na nga ako magbigay. Wala naman pong naka-attend dito na taga-ibang company, no? Joke lang mga mentors, pinapatawa ko lang po kayo. Ayan. So, yung competitor natin na taga New Zealand na sila ay mura, mens, kung ikaw po ay papipiliin, anong gusto mo, number 2 o number 43 at number 49? Kung papipiliin ka ng barley mens, dito pa lang mens dapat sold out ka na. Kasi ibig sabihin, tayo po ay top quality ng barley. So ibig sabihin mga mens, you get what you pay for. Yes, mahal ang 1,000 nung hindi ka pa member, but worth it. Tama? Number 2, o baka po may magpilosopo, Mentor France, number 1 nga yung Russia eh. Baka may advance mag-isip si Mentor France, okay? Mens, bakit number 1 yung Russia? Number 2 lang yung Australia. Ito siya mga mens. Sa pag-produce ng tone-toneladang barley, number 1 yung Russia, but when it comes po sa quality, Australia po ang mas cleaner
drier and with consistency po yung potency niya. Okay? While po sa Russian barley kasi, mga mentors, okay naman. Pero mga mentors, when it comes po sa moisture, sa impurity, mas less sensitive po siya gamitin. So, mas okay pa rin po yung ating Amazing Organic Barley from Australia. And alam niyo po ba, globally, global demand, ang barley po sa Australia is highly trusted worldwide. Simula pa lang tayo, mens, ha? Nagsisimula pa lang tayo. 'Di ba? So, yan siya mga mens, ha? And then, yan po yung sa atin sa Australia. And bukod dun mga mentors, ang Australian barley po is meron po silang to die for na motto sa Australia. 'Di ba sabi nga po ni Miss Maritoni Fernandez sa product knowledge niya, kapag daw po may nag-check sa farm sa Australia at hindi po agad nakapasa, pwedeng ipasara. Ganun po sila ka-strict when it comes po sa pagpo-produce ng barley. Meron pong other company na nagki-claim na sila daw po ay from Australia. Pero meron pong nilabas na si Miss Maritoni before na na-screenshot po natin. Yun po yung sinishare ko sa mga client ko na sinasabi, bakit po yung ganito, puwede ba akong magsabi ng pangalan? Yung yung S po, yung letter S na barley, po siya galing from Australia daw, ganyan. Meron pong nilabas ang Nutri-Green barley na hindi po sila nagsu-supply ng ibang barley sa ibang company, sinabi yung pangalan, only in IM Worldwide po. Okay, so ngayon nung chineck ko po sa online, ang nakalagay na po sa kanila made in USA. So dito ka na lang mens, wag ka ng tumingin pa sa iba, okay? Okay lang po ba maging loyal tayo sa product natin? Maging loyal po tayo sa barley natin, mga mens? Okay, so ito na tayo sa topic natin mga mentors, why IM barley is superior. Yan, thank you po sa mga nagko-comment. Why IM barley is superior mga mentors. Di ko alam kung niyo na po 'to, narinig niyo na 'to, pero wala po nitong training po sa office, eh. So eto po mga mentors, tinakpan ko na lang. Censored, pero alam niyo na 'yan, kayo naman. So eto mga mentors, not all barley is the same. Tama po ba? Not all barley is the same. Gusto kong i-emphasize 'to mga mentors. Okay? Kasi nung natutunan ko 'to mga men, sobrang mas naging sold out ako sa product natin. Ano po yung usually na sinasabi? Bakit po yung barley natin ang superior? Ayan, tama po yan. Super brand, organic, okay, yes po, yan po yung mga usual na sinasabi natin mga mentors. But gusto ko po 'tong i-share sa inyo, 'no? Sana maka-help po sa inyo mga mentors. Gumawa po ako ng diagram. Alam niyo po ba na ang barley po ay ang barley mga mentors comes from different parts of plants. That's why mga mentors, may malaking difference. Bakit po yung barley natin? Biruin mo men, sa part pa lang ng barley, iba-iba na pala. Why? There is barley grain powder, may barley leaf powder, at may barley grass powder. Napakinggan niyo na ba 'to mga mens? May nagturo na po ba sa inyo nito mga mentors? Ayan. So eto mga mentors, ang source ng grains mga mens is from the seed and yung grain. And mga mentors, makikita niyo naman po diyaan, bakit ako very skeptic pagdating sa product natin mga mens? Bakit ang dami kong research about sa barley? Kasi aware naman po kayo na ang case ko po ay autoimmune. So para alam lang po ng lahat, 'di ba, kung may mga bago po tayo dito na nag-a-attend, ang gluten po, once na may gluten yung iniinom ng isang tao, yun po ay nakakapag-trigger palalo ng sakit. So bakit ka bibili ng isang isang supplement na mas makakalala sa sakit mo? Kaya mga mens, hindi ka puwedeng basta-basta lang bumibili ng dahil lang mura. Or baka naman sobrang mahal, pero ganito pala yung content. Okay?
So, nakalagay dito mga mens, ang barley grain is may gluten siya, very low lang yung nutrient bioavailability niya, and mahirap siyang i-digest. And of course, nakaka-trigger po siya ng may mga autoimmune disease, diabetes, thyroid problem, may cancer, yan po. Okay? Barley leaf powder, okay naman from dried leaves mga mentors, but may ano siya, may fiber pa din and mahirap pong ma-absorb yung nutrients. Ngayon, hindi siya pupuwede sa mga may weak digestion and may mga autoimmune disease katulad po ng sakit namin. Ito naman po yung sa'tin, barley grass powder po from young barley leaves po. Sige nga, may question and answer tayo. Ilang inches po ang barley natin mga mens bago hina-harvest? Para ano tayo mga mens, engaging, yan. Ilang inches po ang barley natin bago hina-harvest? Naku, iba-iba ng sagot. Hala, patay, may bagsak na sa test. Mga mentors, according po kay Miss Maritoni din po, 2 inches pa lang po. Wag na 2 to 3. 2 inches pa lang po hina-harvest na siya. Medyo mahaba pagdating sa barley product, pero susubukan ko pong maituro lahat sa abot ng makakaya ko mga mentors. 2 inches pa lang siya mga mens, hina-harvest na po siya. Kaya po baby pa yung barley. Kaya po wala siyang gluten. So hindi pa po nagfo-form yung gluten po dun sa barley, and alam niyo po ba na 95% po ang absorption level ng barley natin. Safe siya and restorative. And nakalagay nga po diyan, IM barley is the purest and most bioavailable form. Yung barley po natin. Okay? Magkaiba mens ang barley sa wheatgrass po ha. Kasi may mga na-encounter din ako na client na, ay ano, nagti-take na ako nung ano, 'di ba wheatgrass 'yan? Magkaiba po ang barley grass sa wheatgrass. Okay? Ang barley po is high in chlorophyll and wala po siyang ano, wala po siyang gluten risk. Ayan, may nag-comment. Hanggang 12. Hindi naman po. Ayan, hindi naman po hanggang 12 mga mens. Baka magsawa na kayo kay Mentor Friends. And alam niyo po ba yung barley natin, meron po siyang tinatawag na SOD or superoxidase dismutase po, which is yun yung pinaka ano po, powerful antioxidant na nagagamit din po sa mga, especially sa mga may inflammation, sa may mga cancer, P4D1, yan po, mga ganyan, especially sa cell repair. Yung mga gano'n din mga mens, yung SOD din po ay nakakapagpabagal ng pagdami po, multiply po ng cancer cell. So kung may mga client po kayo na may cancer, super, super ganda po ng barley natin. Most beneficial po siya pagdating sa may mga autoimmune diseases. If ever may mga client po kayo na autoimmune disease katulad ko po, mga mentors, nagte-take kami ng steroids. According po to study, ang barley po ay mas strong po sa steroids. Kaya po nung nalaman ko yun, talagang super confident po ako na hindi na mag-take ng ano ko po, maintenance ko. So barley na lang po yung tini-take natin. Tapos yung mga steroids may mga side effects pa, 'di ba? So dito na lang ako sa barley natin. Eto pa mga mens, IM Barley is certified Australian organic. Yan po yung barley natin. And of course, mga mens, gluten-free, cold processed, produced by Australia po, FDA approved, halal certified. And mga mentors, ano din siya, bukod diyan mga mens, ay mamaya ko pala i-share yun yung mga naka-canister mga mentors. Dito tayo sa ay ala, hindi ko pala natakpan. Wag niyo po i-screenshot yun mga mens ha, di ko pala siya natakpan. Oh my God. Yan. Not safe to just buy any barley. Patay, nahuli tayo. Sorry po, hindi ko po natakpan. Ayan po ha. Hindi ko po natakpan mga mens. Huwag niyo po yung screenshot, baka mabash tayo online. Yan. Bakit? Kasi mga mentors, ang mga ganong barley po na nabanggit, yung mga ganong barley po mga mentors, contain less than 1 gram of actual barley content. Hindi ka sure. Hindi ka sure kung pure ba talaga yung laman niya. Tama?
low dosage or diluted formula with fillers. So, minsan may mga cornstarch lang, may mga maltodextrin lang, etc. po, may halo. Di ba po may mga fusion? Barley fusion. Pinagmamalaki pa nila na merong collagen daw yun, may mangustin daw yun, may omega-3 daw yun, ganito ganyan, kung ano-anong hinahalo nila, confident pa sila dun. Pero hindi po yun maganda. Ayan, dito lang naman sa Team Titans. Ayan po. Hindi po yun maganda, mins. Bakit proud ka pa na may halo yung barley na shini-share mo? 'Di ba? And eto pa mga mentors, contains unverified plant extract na meron pong negatively effect especially sa amin. Bakit ko nasabi? Kasi nga po nakapag-try na ako ng ibang barley before. Sa ibang company pa po yun, pina-take lang ako ng kuya ko. Eto pa, no clear organic source. May mga barley online na walang nakalagay kung saan galing. Nakakalungkot. 'Di ba may mga nagla-live pa nga na buy one take one, buy three ganito ganyan, sold out na daw ganito ganito, pero wala namang strong source kung saan galing. Wrong plant part use, 'di ba na-topic ko na po kanina, may barley grain, may barley leaf, may barley grass. Possible ingredient conflict. Isa rin po 'yan mga mens, possible ingredient conflict. Kasi mga mentors kapag yung barley na mix po sa ibang part pa, puwede po siyang makapag-worse ng condition na namin. Autoimmune disease respond due to ano po, allergens. 'Yan, puwede pong may negative effect sa'min. Bakit mens lagi kong ine-example yung may autoimmune disease? Kasi mga mens, kung totoong organic yung product mo, kung totoong puro ang produkto mo, dapat walang restriction kung sino lang ang puwedeng gumamit at hindi. Tama po ba? Bakit yung barley natin puwede sa zero age to old age, bakit puwede sa pets? Alam niyo po ba yung baby ko, si Mochi, ano po yun, nagba-barley po yun. Nagba-barley po yun kasi na-experience niya magka-parvo. Dahil sa sobrang addict niya po sa atay at yung mga chicken, 'yan. Sa atay, sobrang addict niya po sa atay nung before, nung baby pa siya, nagdumi po siya ng blood, barley lang din po. Yung kapitbahay namin sa Laguna, yung aso nila na canine na-stroke. Biruin niyo po yung aso na-stroke. Pinag-barley lang din po namin, isang sachet ng barley nilagay namin sa kutsara, pinainom dun sa aso. Nag-okey yung aso, hanggang ngayon buhay pa po. Puwede sa buntis, puwede sa lactating moms. Bakit yung ibang barley bawal? Bawal sa gano'n. Dapat daw 7 years old yung iba naman 7 months old. So, bakit? 'Di ba, questionable. Yes, na-try ko na din sa alaga kong American Bully, oh, 'di ba? So, grabe talaga yung barley natin mga mens. Pati nga po manok sinisipon, barley lang din. Kaya mga mens, hindi ka pa ba maso-sold out? Sobrang ganda po ng product natin mga mens. Eto pa mga mens, idagdag ko lang po dito. Kapag po mali yung nagamit, for example, ang nagamit po nila na barley nila is grain, mga mentors, bukod po sa gluten triggering siya mga mentors, pro-inflammatory din po siya. So, nakakaano po siya sa mga, may mga inflammation, 'yan. Okey, kaya po sa mga diabetic dito na nakapag-try ng ibang type ng barley, bakit po nagwo-worse yung diabetes nila or bakit nagti-trigger yung diabetes po nila? Eto din, if ever po nakakaawa kasi kung halimbawang may client kayo na may cancer ta's nagte-take po ng ibang barley, kahit na mga mentors, stevia yung barley nila or iba yung halo ng barley nila, may tamis onti, may percent ng sugar, still pagkain pa rin ng cancer ang sugar. Alam niyo po ba sabi sa ano mga mens, 'di ba po ang sugar daw po sa blood is, yun nga po yung diabetes, ang sugar po sa liver is fatty liver, ang sugar po sa brain is yung may mga dementia, yan po, ang sugar po sa system natin sa organs is cancer. So, ibig sabihin, dun lang po siya nagsa-start sa sugar. Kaya kung may halo po yung product natin mga mens, eh, makakasama po sa mga may health concern. Aanhin mo po yung mura na barley kung
Kung may mangyayari naman po sa atin, 'di ba? So next po mga mentors, ayan naririnig ko yung sarili ko sa taas. Dito na tayo mga mens, top 10 question wait lang po ha. Ko lang po mga mens 'no, bago ko pumunta dito sa top 10, ang I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley po ay from Swan Hill, Australia po. Okay, manufactured by Nutri-Green Australia po yung ating product, which is one of the most reputable mga mentors na reputable and trusted po 'no, na barley producer globally. Alam niyo po ba na ang Nutri-Green mga mens is certified organic po by Australian Certified Organic or ACO po na tinatawag. Which means, yung barley po natin ay nag-grow po without pesticides, without herbicide, without chemical fertilizer, and follow strict organic farming and GMP standard. So, ganyan po ka-stricto mga mentors yung ating young barley grass. Hina-harvest yun mga mens. And alam niyo po ba na ang barley lang natin ang may yung barley may chlorophyll, tama? Pero yung barley lang po natin ang 90% na magagamit ng, kumbaga nagagamit sa katawan po ng tao. Yan, marami pong help ang chlorophyll. 'Di ba, akala niyo po sa plants lang yung chlorophyll 'no, yung may mga photosynthesis ganyan yung chlorophyll. Barley din natin mga mentors, sabi nga po sa training ni Miss Maritoni Fernandez, ang blood daw po ng tao is somehow identical sa chlorophyll. So, identical po siya sa chlorophyll mga men. So, parang ang galing nga, ang galing ng pagkakagawa ni Lord mga mentors 'no. So, ang chlorophyll mga mens kapag po, yung may mga ano dito, may mga bad breath, body odor, ang chlorophyll po ay natural deodorizer mga mens. Since highly in chlorophyll po yung barley natin, kaya yung mga client po natin na may bad breath, body odor, may mga ano po, kumbaga mga sakit-sakit ganyan, is ano po nagaling po sila yung may mga halitosis yan, ganyan po 'no. So, sobrang ganda po ng ating Amazing Pure Organic Barley, okey. And dito na po tayo mga mens, next na po tayo dito sa top 10. Kung may idadagdag po kayo mga mens, tingnan ko po kung masagot ko kayo mga mens kung maidagdag natin dito. Pero ayan po, first mga mentors, totoo ba talaga ang I Am Barley? Experience niyo po ba yan? Tinatanong po ba kayo kung legit ba talaga na nakakatulong, maganda ba talaga yung benefit? So next mga mentors, ito lang po yung sagot nyo. Barley is backed by science and even recognized by the Department of Health, and in fact po, ang IM barley is imported from Australia. Walang halong chemical. Marami na pong testimonies na nakaranas ng ginhawa after taking the barley regularly. Pero mga mens, always niyo po lalagyan ng ganitong disclaimer na iba-iba po ang effect per person dahil sa lifestyle, severity of condition, at consistency. Okay? Kasi ano mga mens, magkakaiba-iba po ang tao, okay? Kaya pala hindi masyadong maamoy ang fart ng asawa ko. Yes! Oh, 'di ba? Ayan po, thank you so much men sa pagse-share. So yan po, mga isa po yun. So ayan po 'no mga mentors. Next po, lagi niyo pong sasabihin yan mens ha, wag po kayong magsasabi, wag po kayong mag-o-overpromise na, about sa product natin mga mens. Just ano lang po, yung professional nating sagutin ng ganito. Puwede niyong kopyahin, puwede niyo pong i-screenshot, mag-take down notes po kayo mga mens kasi po diyan po ako natuto. Okey, hindi po ako kumbaga ni-screenshot ko siya, sinusulat ko, nire-research ko siya, gano'n po ako mag-aral. Number 2, may side effects ba 'yan? Ito lang mga mentors, wala po itong harmful side effect kasi hindi po ito gamot or pharmaceutical na may chemical. Lagi niyo po 'tong sasabihin, hindi po gamot yung barley natin or pharmaceutical. Kapag galing po kasi sa 'pag pharmaceutical kasi mga mentors, 'yan na po yung may mga chemical. Ang barley naman natin ay superfood siya 'di ba mga food grade supplement ang tawag sa barley natin. Maaari po kayong makaramdam ng immediate reaction. Baka kasi yung ibang mga mali yung term na ginagamit. Baka ang sinasabi niyo po, "Ay tita pagka-take niyo po ng barley ang side effect po niyan,
iihi po kayo, dudumi po kayo ng malala, mabaho, ganyan, tapos pwede po kayong magpawis, huwag niyo pong gamitin yung term na side effect po. Ang tamang term po ay immediate reaction. May ginamit ako na term na natutunan ko lang din po sa training, which is yung Herxheimer reaction or yung detox reaction na tinatawag. Okay? Nakalagay po diyan, depende sa kondisyon ng katawan. Tinatawag po itong Herxheimer reaction or detox reaction. Hindi po ito masama, and actually good sign po ito kasi ibig sabihin naglilinis at nag-a-adjust na yung katawan mo. Bigyan niyo po ng info si client regarding po sa mga usual na nafi-feel ng client. For example, may client ka tita, kapag nag-take po kayo ng product natin, baka po ma-experience nyo na it's either po, lagi nyo lalagyan ng either ha mga mens, kasi yung iba magana kumain, yung iba feeling full. Yung iba naman po, madilaw ang ihi. Yung iba naman po, grabe po yung pagdumi, mabaho. So, sinasabi ko talaga yun mga mens. And kapag ang client ko po may mga PCOS, may myoma, may endometriosis, or babae, yan, babae. Kasi babae lang naman yung nagkakaroon. Lagi ko pong sinasabi na ano, na kapag po sa menstruation nyo, pwede po niyong ma-experience buo-buo, medyo may amoy, medyo malansa, pero hindi po yun permanent. Temporary lang po. Yan, Mentor Rosie, antukin, Mentor Marlon, gutumin. So, iba-iba po talaga, mens. The point is, kung ano yung kailangan ng katawan mo, yun po yung ibibigay ng barley. Kaya po yun yung dapat yung sabihin sa client nyo po. Baka kasi mamaya mens, after mo mabentahan ng barley, hindi mo na kinakamusta. Hindi mo sinesharan mens kung, ay tita, baka maka-experience po kayo ng ganito. Ang tawag po dun after sales. Tita, baka maka-experience po kayo ng ganito, ganito, ganyan, bla bla bla. Biglang na-experience, madilaw ang ihi, natakot. Ay, di na ako bibili kay Mentor Sandy kasi di ako maka-poops, ang hirap ako maka-poops, or ang dumi ng ang dilaw ng ihi ko, hindi na ako bibili. Nakakaano pala 'to, nakakatae pala 'to, nakaka-diarrhea pala 'to. Paano nga bibili? Tama po? So, lagi ano po, iniisip ko kasi mga mens, kung ako din naman yung client, 'pag gano'n din naman yung ginawa sa'kin, hahanap ako ng bibilhan ko na maa-assist ako ng maayos, tama po ba? So, natututo po ba mga mens? Again ha, lagi niyo pong sasabihin, wag niyo po itong isho-shortcut, okay? Wag niyo pong sasabihin na wala pong harmful side effect, may immediate reaction lang. Lagyan niyo po ng term na hindi po ito gamot or pharmaceutical na may chemical po. Okay? Next po. Yan din po yung explanation actually, kaya po ang nakalagay sa product natin is no therapeutical claim. Kasi hindi nga po siya pharmaceutical na meds. Food grade supplement po yung barley natin. Okay? Pagdating po dito sa Herxheimer reaction mga mens, meron pong ano diyan, siguro 'pag nabigyan ako ng chance ulit na mag-training, share ko po sa inyo yung 4 stages of healing ng natural healing mga mentors. Dito na po yun papasok sa Herxheimer reaction. Okay? Next po, number 3, kung totoong effective ang barley, bakit may ibang hindi naaangkop? Yung term na po na hindi naangkop mga mens, bakit daw po yung iba feeling nila hindi effective, bakit yung iba feeling nila hindi na agad nila nafi-feel yung ginhawa, kung talagang effective yun, bakit wala akong nararamdaman? Ayan, may naka-experience po ba ng ganyan sa inyo? Eto lang po ang sagot. Barley work with the body, not for the body. Meaning, mga mentors, may factor po yung lifestyle. May nagpupuyat ka ba? Stress ka ba palagi? Grabe ka ba sa sugar? Malala na ba yung kondisyon mo? Consistent ka ba sa pag-inom? Kasi baka mamaya kung kailan mo lang gusto, kung kailan lang masama yung pakiramdam mo, saka ka lang iinom. Kulang ka ba sa water? Dehydrated ka ba? O mabilis ka ba sumuko? Ay, nakatake na ako ng isang box, wala namang effect. Barley works with consistent and paired with healthier habits. Hindi pwede mga mens na ang gawin lang natin ay ano,
Puwede akong magpuyat, nagba-barley naman ako. Aminado po ako diyan dati mga mens. Ayan, aminado po ako sa ganyan mga mens. Guilty, I am guilty. Dati mga mens, nung okey na po ang pakiramdam ko sa barley. Ako po si, "Okey na 'yan magpuyat, ganyan, dami namang barley." "Okey na 'yan mag-ano, ganyan-ganyan, may barley naman." 'Yan, 'yan tayo, eh. Okey? 'Pag may client po kayo at sinabihan po kayo na hindi naman effective, tanungin niyo po kaagad, "Tita, ilang sachet po yung iniinom niyo per day? Everyday po ba kayo nakakapag-take?" Kasi may mga client, di ko lang po na-experience niyo 'to mga mentors 'no? Bakit gano'n nung nag-take ako ng barley tumaas yung sugar ko, tumaas yung presyon ko, nag-high blood ako nung nag-barley ako. Na-experience niyo na po? Na-experience niyo na po yung meron pong nag-ano sa inyo na, "Bakit gano'n after ko nag-barley nag-high blood ako?" Alam niyo po ba ano yung tinanong ko? Wag po kayong matakot magtanong mga mens kasi dapat nga super ano kayo sa product natin, eh, 'di ba? Ngayon ang tanong ko po, "Tita, ilang sachet po yung tini-take niyo?" "2 sachet naman ako per day, ganito, ganyan." "Kailan niyo po tini-take, tita?" So nagkuwento na siya. Actually, 2 days ago, 3 days ago, okey naman ako sa pag-take ng barley. Kaso bigla akong nahihilo. Ayan, 'yan na yung sabi niya. Bigla ako nahilo, 'di na ako makatayo, ganito, ganyan. Alam niyo po nahuli ko rin po siya sa sarili niya pong sagot. Super dami niya po magkain ng rice, tapos nakakain po siya ng 2 balot sa gabi. Kaya po kinabukasan nahihilo po siya. Sometimes tayo rin po ang gumagawa ng sakit. Kawawa naman yung barley, nasisi pa yung barley, kasalanan niya ba na tayo yung may maling lifestyle? 'Di naman niya kasalanan. Tama. So sometimes, kaya hindi kaagad tayo gumagaling, tayo rin yung rason kung bakit hindi tayo kaagad gumagaling. Again, barley work with the body. Parang sa IM Worldwide lang yan, mens. 'Di ba sa IM, you work with IM. Business partner kayo, 'di ba? Kadun din sa katawan natin. Partner tayo ng katawan natin, mga mens, pati ng barley. So, si barley yung business partner ng katawan natin. Kung yung barley lang yung tatrabaho ng tatrabaho, mabu-burnout yan. Tama? Ikaw nga nabu-burnout, eh. Barley pa kaya? Kawawa naman. Tama? Kasi may iba may dahilan, eh. Okey na mag-inom, may barley naman. 'Yan. Tulungan natin yung katawan natin mga mens, okey po ba? So ngayon, kapag meron po kayong negative na client na binalikan kayo, mane-negative ka po ba? Hindi na dapat kasi nag-attend ka na ng training tonight, eh, tama? Next, number 4, safe ba ang barley sa may maintenance, buntis at breastfeeding mom? Okey? Safe ba ang barley sa maintenance? Ito po yung sagot. Generally safe po dahil food supplement po siya. Puwede niyo pong isabay along with your maintenance. Pero palagi ko pong shine-share yung testimony ko. "Tita, hindi niyo po kailangan magsinungaling mens ha, kung ano po." Ako po mga mens lagi ko pong sinasabi sa mga client ko, mga mentors, ako po tita personally ko pong tinigil yung maintenance ko after ko mag-take ng 1 sachet ng barley. Pero tita, may ano yon, may pero yon mga mens. Pero tita, hindi ko naman po nire-recommend sa inyo na itigil niyo kaagad ang maintenance niyo. Puwede niyo pong isabay hanggang sa gradually pong mabawasan hanggang barley na lang po yung maintenance niyo. But then again mga mentors, choice pa rin ni client kung gusto niyang itigil yung maintenance niya. Okay. Next, para po sa may mga buntis. May mga buntis po ba dito na nanonood? May kilalang buntis? Ayan. For pregnant, IM barley provides a rich balance of nutrients po, which is equivalent to a whole salad or dark green vegetable. Alam niyo po ba na ang isang sachet ng barley para po kayong kumain ng 5 to 7 bowls of green leaf vegetables?
Kaya mga mens, yan po yung ine-explain ko sa mga client ko na, "Tita, hindi porket kumakain ka po ng gulay, healthy ka na. Baka mamaya kahit kumakain ka ng gulay or prutas, nutrient deficient ka pa din." Kasi ang barley lang po yung nakakapag-provide ng kailangan ng katawan natin. Mens, eto na yung makakasagot kung bakit mahal. Kaya dapat mens, hindi ka matakot kapag sinabihan ka, "Ang mahal naman ng barley niyo." "Bakit ang mahal ng barley niyo?" Mens, mahal po ba ang ₱50? Eto mens ha, isama ko lang dito. Mahal po ba ang ₱50? Eh, ang isang sachet po ng barley natin para po kayong kumain ng 6 apples, 7 oranges, 25 bananas, and 11 glasses of milk. Kumbaga gagastos ka po ng ₱800 to ₱1,200 or more. Pero ang tanong mens, kaya mo bang i-consume? Alam niyo po ba kung saan ko natutunan 'yan? Kay Coach Mike. Nagla-live po si Coach Mike, ganyan yung bagsakan niya sa live niya. Eh, kung 'di ka nanonood ng live ni Coach Mike sa live niya sa TikTok, yung mentor natin nagla-live. 'Di ba? Hindi mo ma-explain sa client mo kung bakit magmumura. Kaya bakit ikaw din namamahalan? 'Wag kang magpakain sa kanila. Tapos minso ₱50 lang per sachet. Eto pa mens, tita, ang hirap po magkasakit. Kapag nagkasakit po tayo wala ka pong work. 'Pag wala kang work, wala kang sahod. 'Pag wala kang sahod, paano ka na po, tama? Gano'n siya men. Ngayon kung namamahalan siya, tulungan natin maka-discount. Kung namamahalan pa rin siya, kaya nga po tita may opportunity. Makabenta ka lang po ng isang box, may pang-maintenance na po kayo, tama? So gano'n po mga mens, sagutin niyo lang sila. Mga mens 'no? And para sa mga buntis, 45% lang po ang protein ng barley natin, which is excellent for you and your unborn baby. Alam niyo po ba na napakaganda ng barley natin para sa brain development po ng bata, especially kapag buntis? And mga mentors, kung ano po yung iniinom ng nanay, yun din po yung maaano dun sa baby. Kaya mga meds kung ano-anong iniinom ng nanay gano'n din mangyari dun sa bata, either magkakasakit or magkakaroon po ng ano, ganyan. So, barley na lang, okey? Next po mga mentors, bibilisan ko na lang po para tumatagal na po ako. Ayan, ilang araw bago makita ang effect, o 'di ba? May mga tao po na gusto ng magic. Gusto nila ng magic, gusto nila pag-inom ng isang sachet magaling na, 'di ba? Depende po sa katawan. May iba po na after 3 to 5 days pa lang nakaramdam na ng ginhawa, more energy, better sleep, regular bowel movement. Ako mga mentors, one sachet pa lang po, super energetic po ako. At the same time, magana po akong kumain. Yun po yung immediate reaction ko. So, one sachet pa lang. Yung iba po, lalo na may matagal ng kondisyon, kailangan po niyong i-take consistently, use for 1 to 3 months para makita ang full effect. Huwag po kayong magsasabi sa client na, "Tita, 2 months lang mag-take ka, tita magaling ka na." Puwede ka pong magbigay ng sample. "Tita, si tita ganito po, same case niyo rin po, nag-take po ng product, after 1 month okey na po siya." Magkaiba kasi tayo ng katawan mens. Alam niyo po ba, tawag nito, meron po kasing nagulat din ako kasi may client po si Mentor Angie, ayan, shout out kay Mentor Angie. May client po si Mentor Angie, meron po siyang goiter sa leeg. 1 day lang po nag-take ng barley nawala po yung bukol po sa leeg, kaya po nag-member kaagad. May iba naman na after ilang weeks pa saka unti-unting lumiliit. Hindi natin sinasabi na hindi effective 'pag nag-take ka ng one sachet wala agad, kasi nangyari, tama? Merong gano'n, eh, may naka-experience, eh. So, ibig sabihin possible. But magkakaiba nga po kasi tayo, iba-iba ng effect. Yes, tama po yung mga nasa comment section natin, okey? Kaya 'wag po kayong magsasabi na, "Tita 1 month lang magaling ka na kaagad."
Wag po kayong magbigay ng gano'n. Sabihin niyo lang po kung ano yung mga na-experience ng ibang mga kaparehas din nila ng sitwasyon. Okey po? So, next po, number 6, is there a difference between Amazing Barley Capsule and powder? Mga mentors, both po yung barley powder at capsule ay parehong active yung nutrients, pero may onting difference sa pag-a-absorb. Because the powder form is instantly soluble, mga mentors, mas mabilis po siyang ma-absorb ng katawan. While yung capsule naman po, syempre may capsule siya mga mens, although vegetable capsule po yun, pero ang isang sachet katumbas po ng 6 na capsule. Kung ikaw ay may cancer po, hindi siya advisable. Dapat mag-powder ka po. Okay? So, malinaw tayo diyan ha. Ayan. Bakit ako nagka-UTI or bakit madilaw ang ihi ko nung nag-barley ako? May na-encounter po ba kayo na ganyan? Ayan, may mga na-encounter po ba kayo na ganyan? Ito lang po yung explanation, mga mentors. Dahil po natural vitamins ang barley, lalo na po ang vitamin B2 or yung eto po mga mentors, kapag sobra sa kailangan ng katawan, inilalabas po kasi sa ihi po natin. Kaya mas nagiging bright yellow o dilaw po yung kulay. Bakit ganun, mentor friends? Nagba-barley naman ako regularly, bakit madilaw yung ihi ko? Normal po yun mga mens at hindi ibig sabihin may UTI ka po kaagad. Okay? Additional ko lang din mga mentors 'no, para po sa mga may na-e-encounter po na ganyan. Kung kayo po mga mens ay, let's say po acidic, 'yan, kung kayo po ay acidic mga mentors, isa po sa mga na-e-experience ng mga acidic is is yung madilaw po yung ihi nila. Okay, madilaw po yung ihi kapag po ikaw ay acidic, ayan, pasensya na po may mga ano tayo, curricular, ayan. Ngayon mga mentors, eto po kapag naman po ang barley kapag po ang barley mga mentor ay high in chlorophyll nga po mga mens. Ang chlorophyll kasi mga mentors ay tumutulong po siya sa liver support. So 'pag nag-neutralize na po or nag-neutral na po yung toxin, nag-i-improve po yung digestion. So, habang tinutulungan po nito yung katawan natin na mag-process ng mga basura, 'yan, mas active po yung kidneys natin sa paglabas ng dumi. Kaya po nagbabago ang kulay ng ihi. Ngayon, kapag acidic naman po ang katawan ng isang tao, mas mararamdaman mo po yung adjustment kasi mas marami pong basura yung katawan natin. Mas stress yung kidneys kapag acidic ka din. Kaya kapag uminom ka po ng barley, mas naa-alkalinize niya po. Meaning, nag-a-adjust yung katawan, pansamantalang nagko-concentrate po sa ihi kaya mas madilaw. And lastly, bakit madilaw yung ihi ko, Mentor Franz? Baka barley ka nga ng barley, well, kulang ka naman sa tubig. Tama? So kapag kulang ka po sa tubig, dehydrated ka po. Mas concentrated ang ihi, mas matingkad po ang ilaw. Ay, ilaw, dilaw. Naging ilaw tuloy siya. Ayan. Mas matingkad po yung pagkadilaw ng ihi po natin. So, ang solusyon, magdagdag ka ng intake ng tubig. Hindi porket nagba-barley ka na po, inaasa mo na lahat sa barley. Kawawa naman yung barley. Okay? Kapag po may UTI at merong back pain, pa-check niyo po Mentor Rolando kasi possible po yung may mga ganyan at may back pain is either kidney stone po kapag po may back pain. Yan. Next, mga mentors, bakit hirap dumumi? Ang ironic 'no, mga mens, kasi 'di ba ang barley po is highly in fiber, which is dapat nga po mas masarap dumumi. Tama po? Pero bakit may mga client tayo na, "Bakit gano'n, mentor ano?" Ibang mentor dito. Ayan. Mentor Maricon, ayan. Bakit gano'n, Mentor Maricon? Hirap ako dumumi. Nung nag-barley ako, ayoko na 'yan, hirap ako dumumi. Tama? Ito lang po mga mens. Puwede niyo pong sagutin ng ganito, "Tita, normal lang po na medyo mahirap dumumi kasi first few days po nag-a-adjust po yung katawan natin, yung fiber ng barley. So, uminom po ng maraming tubig at siguraduhing consistent po sa pag-inom. Sa loob ng 1 to 2 weeks mga tita, magiging smooth na po yung digestion niyo." Ito po yung sabi ni Mentor Elise.
Kapag hirap kang dumumi, ibig sabihin sobrang dami po ng waste ng basura sa sikmura po natin. Mahirap i-digest. So, kailangan ng extra help. So, dagdagan mo po ng intake ng barley. Eto pa mga mens, alam niyo po ba may iba-ibang itsura po ng dumi? Hindi may kumakain po ba? Pasensya na po kung may kumakain pa po ng 9 PM ha, pero iba-iba po yung itsura ng dumi. Baka po mamaya yung client niyo gano'n yung itsura ng dumi